Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Baka po first time po ninyo sa ating pong YouTube channel. Kung kayo po ay may matutunan po sa ating mga videos and tutorials mga kaibigan, ay sana naman po ay mag-subscribe ho kayo sa ating pong YouTube channel, mag-hit ng ating notification bell para po ma-notify ho tayo sa mga bago pong videos na ilalabas ho natin. So mga kaibigan, mag-enjoy ho kayo at panoorin po ninyo ang video na ito. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay babahagi ko po sa inyo kung paano po mag-wirings ng sa Vendo na kung saan ay mayroon pong power cut off ng coin slot ho natin. Ipapakita ko lamang po sa inyo mga kaibigan yung pong diagram na akin pong ginawa ay para na mas lalong maintindihan at maiintindihan agad ho natin. Napakasimple lang naman po mga kaibigan, kaya po ay simulan na ho natin. Mga kaibigan, ito po yung diagram ho natin kung saan ay naka-power cut off po yung atin pong coin slot. So, ibig sabihin, kapag gagamitin lamang ho natin yung atin pong coin slot, dun pa po siya mag-on. Yun pong atin pong coin slot. So, ito po ay, again, sa Vendo po ito, kung saan ay naka-power cut off po siya. So, ito po yung una namin na wirings mga kaibigan. Dumating ang araw din ay kinuha namin yung optocoupler na ito, relay. Kahit po naka-power cut off po kasi yung atin pong coin slot, may pangyayari pa din na talagang hindi kumakain yung coin slot ho natin. Kasi nga, based on our experience for 3 years sa Piso Wi-Fi, so na-conclude ho namin na depende po yan sa coin slot natin gagamitin. Meron talagang mga factory defect na mga coin slot. Kaya may mga coin slot na hindi po kumakain agad ng piso, pumipili po siya ng barya. Maliban ngayon kasi yung mga customer namimili ho talaga kung ano yung coin slot na maganda. So kaya yung mga nagtitinda ngayon, chine-check muna po yan nila bago nila binibenta. Kasi masakit din po sa ulo na may mga customers na nagbabalik po ng mga item na kung saan ay yun nga may diferensya. Hindi naman sa dinidiscourage yung mga kaibigan natin dyan na wag na pong gumagamit ng power cutoff. Depende po yan sa atin mga kaibigan. So ngayon ibabahagi ko lamang po sa inyo yung wirings po ng power cutoff na sa Vendo. So okay, simulan natin mga kaibigan. So dito po mga kaibigan, ito pong tatlong kulay na ito na wire. Yan po yung makikita natin na ginagamit natin sa coin slot natin na nasa loob po ng box. So itong wire na yan, yung positive, papunta po yan dito mga kaibigan sa NC contact. Dito po yan. Madali lang po sundan yan mga kaibigan kahit hindi po natin alam yung meaning ho niyan. Basta't masunod lamang yung ating wirings ay gagana po yan. Tapos dito naman po sa itong C na nilagyan natin na C, papunta po yan dito mga kaibigan sa baba ng board ng Nodemco, positive. Ito dito banda, ito po ay 12 volts mga kaibigan. Yung ibabaw po ay positive. Ito namang sa baba is ground po yan. So dito naman po banda, ito po yung 5 volts. Sa ibabaw is positive and ground naman po sa yung yun pong pin sa ibaba. Okay. So, C, papunta po yan dito. Tapos, etong white, actually, ito white po yan, itong orange. Hindi natin malagyan ng white kasi hindi yan makikita pag white. So, yan yung sa coins. Sa coin slot, sa coins yan. Dito po yan papunta dito sa D1. Ito po mga kaibigan sa board natin. D1. Kahit sa ang pin po dyan, pwede po nating lagyan. Straight sa D1 mga kaibigan. Tapos, okay na po tayo dito banda sa optocoupler na ito. Dito na side. So, dito na po tayo mga kaibigan. So, sa VCC, yung red wire na yan, papunta yan dito sa baba sa 5 volts. So supplyan natin ng 5 volts so dito mga kaibigan. At ito namang IN or in. So, yung pink na wire, papunta po yan dito sa D5. Yan, mga kaibigan. So, gumamit lamang po kayo ng front wire pagpunta ho dito sa board. Tapos, yung GND or ground, so, dito po yan, mga kaibigan, na linya. Yung wire dito po, ito po, hindi po siya masyadong maklaro. Pero ground po yan. Dito po, mga kaibigan. Yan, ground po yan. Okay, so, ganun lamang po kasimple, mga kaibigan, yung pag-wiring so natin dito. So, makikita nyo naman po, i-screenshot lamang po ninyo para po masundan ninyo kung saan yung mga wire papunta po mga kaibigan. So ngayon, paggamitan ho natin ng RGB light ng coin slot at saka etong fan ho natin na RGB kung gagamitan nyo po yan. Tapos itatanong nyo po kung saan po natin ilalagay yan. Tandaan po natin mga kaibigan na yun pong atin pong ginagamit is 12 volts po yan. And make sure na 12 volts yung ginagamit natin na fan. Kung gagamit kayo ng 5 volts, pwede din. Tapos kung 12 volts yung gagamitin natin, siyempre, dito po yan mga kaibigan. Ito po, 12 volts. Okay? So, tandaan natin, positive sa ibabaw, ground naman po yung sa ibaba. So, direct na po yan dito.
So hindi na po natin tawag dito, yung pong lalagyan pa po natin dito ng mga ilaw. Yung namamatay yung coin slot, patay din po yung isa. Tapos yung isa naman, pag nag-insert coin slot, ilaw yung isa. Wag na, kasi mas maganda mga kaibigan kung meron pong RGB lead na nakalagay. Kasi yung RGB lead, mahalaga po din ito sa atin pong coin slot kasi pag yung box na walang RGB lead light ay parang sira yung piso wifi, di ba? So alanganin na maghulog yung mga customer kasi nga walang ilaw. Pag nilagay natin yan sa dito po maibigan, gawin natin na power cut off din po yan. Halimbawa hindi natin ginagamit, nag-off yung atin pong lights. So yung customer natin magdadalawang isip na maghuhulog kasi akala nila sira. Much better na palaging nakasindi yung ating RGB lead mga kaibigan. Okay, so balikan natin. Itong fan mga kaibigan, RGB lead fan, papunta yan dito sa 12 volts. At ito namang RGB lead natin, 12 volts din po yan, papunta din po yan dito sa 12 volts. So hindi ko na nilagyan pa ng linya po dyan mga kaibigan kasi madali lang namang intindihin. Okay, so madali lang mga kaibigan. Kasi dito, marami pong mga pins pa dito na bakante. Yan, pwede natin nilagay dito yung fan at saka yung RGB lead natin mga kaibigan. O yung RGB lead ng coin slot. Okay, so ito naman, dito banda, yan po yung lalagyan natin ng 12 volts, 2 ampere. So, okay, so kung kayo po ay may mga katanungan mga kaibigan, mag-comment lamang po kayo sa atin pong comment section. At kung kayo po ay meron pa pong idadagdag na mga idea, mag-comment din po kayo para din po ay dagdag kaalaman po sa atin. So, yun lamang po mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.